Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Umuwi lamang siya nang sinabi ni Julie na umalis na ang kanyang dating asawa. Gabi na rin nang dumating siya sa cafeteria dahil medyo natagalan pa siya sa kondo ni Ian. Lintik talagang lalaking yon. May babaeng iiyak pa siguro nang dahil sa kanya. Bakit ang daming umiiyak na babae kapag Del Carmen ang lalaki? Napailing na lamang siya. Hindi na siya dapat pang magtaka. Isang kulay, isang dugo at isang lahi lang naman kasi. Binuksan niya ang kanyang laptop upang makita ang isang sticky note. Inalis niya ito at inilagay sa basurahan. Walang dahilan para itago niya iyon dahil hindi niya na-appreciate iyon. Kinabukasan ay maaga siyang umalis upang pumunta sa klinik ng ubigay ni niyang si Dr. Cheng. Kahit na pribadong klinik iyon ay pila-pila ang mga pasyente ng doktor. Isa ito sa kilalang doktor sa bansa at aminado siyang napakamahal talaga ng professional fee nito. Habang pumipila siya ay hindi niya maiwasang tingnan ang karamihan sa mga buntis na nandoon. Marami ring kagaya niya na parang hindi nagdadalang tao dahil maliit pa lamang ang tiyan ng mga ito. May mga buntis rin na parang kabuwanan na. Paano kaya kapag manganganak na siya? Masakit kaya yun? Makakaya ba niya? Ang naririnig kasi niya ay sobrang sakit raw at ang kalahating katawan ay parang nasa hukay niya. Ganun ba talaga kung manganganak? Pero sa isang banda ay excited siya dahil mabubuo na ulit ang pagkatao niya. Ang dating wasak niyang pagkatao ay kukumpleto na kapag lalabas na ang anak niya. Napangiti siya na makita ang karamihan na kasama ang mga asawa ng mga ito. Siyempre, babae siya at hindi niya maiwasang hindi mainggit sa kapwa babae. Yun nga lang walang kwenta ang asawa niya dahil sa isang tukso lamang ng ibang babae ay bumigay na ito. Good morning, Miss Isabel. Bati ng sekretarya ni Dr. Cheng. Ngumiti naman siya rito at binati din ito. Kinuha nito ang timbang niya at BP niya. Ma'am, wala po si Dr. Cheng. Ngayon may iba na po muna siyang pinahawak na doktor. Just for this day lang po naman. Wika nito sa kanya. Tumango naman siya rito. Kung nirefer naman iyon ni Dr. Cheng, ang doktor ngayon, idi walang problema. Nang makitang umalis ang isang babae ay suminyas na ang sekretarya na pumasok na siya. Hello, good morning Miss Isabel. Bati ng doktor sa kanya. Parang nanigas siya sa kinatatayuan na makita kung sino ang substitute doctor. Kent? Doktor ka ba talaga at ubigay ni pa? Hindi makapaniwalang tanong niya at pigil niya ang pagtawa ng malakas. Bakit Miss Isabel? Hindi ba ka panipaniwala sa mukha ko na isa akong doktor by profession? Nakakunot na sambit nito. I thought you are a businessman just like your father. Totoo bang ubigay ni ka? May license ka ba? Maang niyang tanong rito. Sa kagupuhan nito ay hindi siya makapaniwalang ubigay ni ito. Isang anak ng bilyonaryong naging isang ubigay ni. What? Are you questioning me, Isabel? I studied in one of prestigious medicine school in US. Tapos tatanungin mo lang ako kung lisensyado ako? Isabel naman, nagpapatawa ka ba? Hindi mo ba alam kung sino ang top 1 sa batch namin? Wika naman ito. I'm sorry, Kent. Hindi lang kasi ako makapaniwala. Marunong ka ba talagang magpaanak? O baka naman, veterinaryo ka lang? Ang kulit mo talaga. Hay nako, sana pala siningil na lang kita sa ginawa mo sa Lamborghini ko. Sige na, humiga ka na nga at pakinggan natin ang heartbeat ni baby. Napapailing na wika nito. Talagang doktor pala talaga ang lalaking ito. 2 heartbeats. Pero malalaman natin in 4 months kapag nagpa-ultrasounds ka na. Alam na ba ni Mr. Del Carmen ang tungkol sa pagbubuntis mo? Pinuntahan kita kahapon sa cafeteria pero sabi umalis ka raw, sabi ni Julie. Patuloy nito. As in 2 heartbeats? Lahing Del Carmen ang mga kaso na ganito. Alam niya pero wala na siyang karapatan sa mga bata, Kent. You know, divorce na kami.
dahil buntis din naman ang babae niya. Sagot naman niya rito. Recently, I heard that you're always with Ian Del Carmen. I saw him last time. She's with a young college student. Sabi pa nito. Siguro. Alam mo naman ang mga Del Carmen. Matinik pagdating dyan. He is my friend. We work together. Tanging sambit niya. Good. Good. Bakit? Wala, ang sabi ko good luck sa'yo. Alagaan mo ang mga babies mo, okay? Expect me in your cafeteria. Dadaan ako kapag hindi na ako busy, ha? Sabi nito sa kanya. Teka lang, Dr. Given. Is this a consultation? Mukhang kayo pa ata ang magbabayad ng consultation fee sa akin, ah. Ang dami niyo pong sinabi. Wika nito. Ikaw naman, remember, hindi na kita siningil sa damage ng Lamborghini ko. Kaya pagbigyan mo na ako. Pwede na sigurong 1 year free coffee sa cafeteria mo. What do you think? Tanong nito. Natawa naman siya sa sinabi nito. Sige, pero yung pagdalaw mo sa akin, Dr. Kent, ha? Hindi kita pinipilit at lalong-lalo na't huwag mong iisiping ini-entertain kita. Mabait lang talaga ako sa'yo dahil may atraso ako. Oo na, sige na. Masyado mo naman akong tinotorture ngayong araw na ito. First, hindi ka talaga convinced na doktor ako. Humalakak siya sa sinabi nito. Totoo naman kasi, mas mukha pa itong modelo ng mga damit. So Doc, yung vitamins ko, baka makalimutan niyo na po ang reseta. Paalala niya rito. Okay. A spoonful 3 times a day and langya ka talaga, Kent, ang reseta ko. Pinunit niya ang isang puting papel at ibinigay sa kanya ang reseta. Marami ka pa pong pasyente sa labas, Doc. Sige na, bye. Wika niya sabay talikod kay Kent. Hanggang sa lumabas na siya ay napapangiti pa rin siyang mag-isa. Ngayon lamang talaga niya nalaman na isang doktor pala si Kent. Ang buong akala niya ay isa lamang itong happy-go-lucky na anak ng CEO. Siguro nga ang pagdodoktor talaga ang ambisyon nito kaysa sa mag-business. Dumaan na muna siya sa pharmacy upang bilhin ang reseta na ibinigay nito. Nang makaramdam ng gutom, ay dumaan na muna siya sa isang restaurant para kumain. Din muli niyang naisip ang dinadala niya. 2 heartbeats means kambal. Nagbubunyi ang kalooban niya sa mga oras na iyon. May isang nawala sa buhay niya, pero yung darating ay 2 o higit pa. Sobrang biyaya ang paparating sa buhay niya. Ang mga anak na tanging magbibigay lakas loob sa kanya. Nakaupo siya sa pinakadulo ng restaurant nang may marinig siyang pamilyar na boses. Boses ni Laila at may kasama itong 2 babae. The 2 girls are familiar. Parang waitress ang mga ito sa pinagtatrabahoang VIP bar ng dati ng babae. So you si Laila, kayo din talaga ang nagkatuluyan, no? Ang sabi ko nga dati sa'yo na bagay kayo ni Mr. Del Carmen. Akalain mo, nakita lang natin siya dati sa magazine. Bilang isa sa mga tanyag na negosyanteng bilyonaryo ng bansa, no? Then, isang gabi bigla siyang dumating sa bar. At hayun nga, swerte mo dahil ikaw ang assign sa table nila. Kaya beauty mo ang nasilayan niya. Wika ng isang babaeng naka-blue ang buhok. Swerte mo talaga, Laila, no? Pangarap mo lang dati na magkaasawa ng isang mayaman. Pero isang bilyonaryo pa ang nasungkit mo. Heist, how to be you po na lang. Wika ng pinakamapayat na babae. Siyempre, ako pa, no? Nako, talo kayo sa strategy ko, no? Don't worry, iimbitahan ko kayo sa kasal namin at sisiguraduhin kong ingranding kasal ang magaganap. Mahal na mahal ako ng magiging asawa ko, kaya lahat ng hiling ko ay pinagbibigyan niya. Dala ko kaya ang heredero niya. Dinig niyang pagmamalaki pa ni Laila. Hanip, no? Dinispatcha ang asawa at pinili ka. Sis, sayong-sayo na talaga ang corona. Wika naman na nakabuhok na blue. Siyempre, sige, umorder lang kayo. Ako ang taya. Marami kaya akong pera ngayon. O kayo, kailan kayo aahon sa kahirapan? Direktang tanong ni Laila sa mga ito. Napailing naman siya. So, she is a true gold digger. Bahagya siyang napangiti ng pindutin ang end button ng video na kinuha niya. Kawawang Leo, tama nga si Papa L for cutting all his access on Del Carmen's company and private accounts. At kahit na ang mamanahin ni Leo ay nanganganib kapag naikasal na ang mga ito. Well, ang babaeng ito ay kailangan turuan ng leksyon.
Hindi katulad nito ang karapat-dapat na magbigay ng apo sa mag-asawang Del Carmen. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Mga anak, magpapatalo ba tayo? Babalik ba tayo sa mansyon? Kailangan ba nating ipakita sa bruhang ito kung sino ang tunay na tagapagmana? Kung hahayaan niya si Laila, ay mauubos ang pinaghirapan ng mga Del Carmen. Ayaw niya na darating ang panahon ay tuluyan ng mawawala at madadamay pati ang mga kayamanan pinaghirapan ng biyanan niya at ng mga anak nito. Ang katulad ni Laila ay hindi ito makukontento hanggang sa hindi mauubos ang kayamanan ni Leo. Gutom ito sa kayamanan, ni hindi alintana ang gastos at nagsasayang pa talaga, katulad ngayon na walang katakot-takot kahit na malaki ang gastusin. Alam nyo, may mansyon si Leo at ang asawa niya, at kapag isinilang ko na ang prinsipe namin, ay doon na kami ililipat sa dating mansyon nilang mag-asawa. Nabalita ko nga ay napakalaki at napakagara. Patuloy na pagbibida naman ni Laila. Wow, sana Laila, mansyon na ang next level mo. Sambit naman ang payatot na kaibigan nito. Oo no, pero may problema ako eh. Mukhang ayaw sa akin ng Thunders na daddy ni Leo. Ang gusto nito ay ang unang asawa ni Leo. Pero sa tingin ko ay kaunting drama at kaunting kimbot lang ay makukuha ko rin ang loob ni Lucas Del Carmen. Mayabang na sambit nito. Well, paano kung hindi? E di magsisisi siya. Wika niya. May kahulugan itong sambit. Ilibre mo na lang ulit kami ha. Heist, yayamanin ka na talaga Laila. Hindi ka na talaga namin ma-reach. Ibang level ka na talaga. Akalain mo, napakamaldita mo tapos sinuwerte ka sa magiging asawa mo. Move on na nga kayo. Hoy, ang bait ko na kaya. Nakalabing sambit naman ni Laila. So hayun nga, nasagot na ang katanungan niya. Napakabait pala nito sa mga customers lamang ng bar. Pero sa mga kasamahan ay hindi. No wonder kayang-kaya siya nitong tarayan at pagmalditahan. Dinig niya mismo sa bibig ng mga kasama nito na maldita ito. Leo, nahulog ka sa isang patibong na habang buhay mong pagsisisihan. Dahil sa babaeng ito ay marami ang mawawala sa iyo at manganganib na rin pati pamilya mo. Ambisyosa lang talaga ako. Kaya kayong dalawa kapag may mayaman kayong nakaharap, idaan nyo sa lambing. Alam nyo na, baka wala sa asawa niya ang nakikita niya na mayroon sa inyo. Advice nito sa mga kaibigan. Dahil na rin sa babaeng ito ay maraming mabibiktimang tao, lalo na ang mga lalaking may asawa na katulad ni Leo, na isang dakilang tanga, na kaagad na nagpatangay sa drama ng babaeng ito. Pinayuhan nito ang mga kaibigan na maghanap ng mayaman. Paano kung may asawa na ang biktima ng mga ito? Idi may pamilya na namang mawawasak, hindi ba? May babae na namang iiyak at masasaktan. May relasyon na namang mawawasak ng dahil sa pagtataksil. Hinilot niya ang kanyang magkabilang sentido. Laila and her friends planned it. It didn't happen intentionally because she did it on purpose. Hindi iyon isang pagkakamali lang. Maybe Laila isn't aware first that he is married already. Pero dati pa ay kilala ng mga ito si Leo as to one of the billionaire they fantasize. If only Leo is aware of it, ay hindi sana ito maloloko. Tumunog ang sipi niya. It's Kathy's calling. Bes, sorry to tell you ha, that nakahold ang mission ninyo ni Ian. Your target is missing, kaya antay na lang muna Bes. Siguro pagkatapos mo na lang manganak. Wika naman ni Kathy sa kanya. Sige Bes, alam mo bang twins ang magiging pamangkin mo? Sambit naman niya rito. Talaga? Wow, another set of twins? Na naman mag-iingat ka ha. By the way, yung itim na kotse na nakita natin sa tapat ng kondo ni Kuya, nakapangalan iyon sa isa sa mga regular customers ng bar. Wika nito sa kanya. So ang nakasunod kay Leo ay may connection kay Laila. Oo Bes, mayroon nga. Teka, lilipad pala kami bukas ni Tiger patungo sa Spain. Tinawagan ko na rin si Ian about your extended mission. Dagdag nito. Okay Bes, salamat. Mag-iingat din kayo. Sila ang mag-ingat sa amin no. Ingatan mo muna ang mga pamangkin ko. Keep them healthy. Anito bago ibinaba ang tawag. Nang lingunin niya ang grupo ni Laila ay maganang kumakain ng tatlo na parang ngayon lamang nakatikim ng putahing in-order ng mga ito. Ma'am, 7,000 pesos po. Dinig niyang wika ng waiter na humingi kay Laila ng cheat. Ay 7,000 lang pala, akala ko 10,000.
Mayabang na saan ng babae. Napailing naman siya. Leo, mamumulubi ka talaga sa babae mo. Ang pinili mo ay ang mismong sisira sa'yo. Kung naghihirap ka man ngayon, dahil iyon sa katangahan mo. Buong araw siyang abala upang ayusin ang tindahang nirentahan niya para makapagsimula nga siya ng negosyo. 2 tindahan iyon at ang isa ay isang grilling house at ang isa naman ay butik. Halos naubos na niya ang kanyang savings sa pag-aayos ng 2 tindahan at pambili ng mga gamit nito. Ang ibebenta niya sa butik ay ang hiniram muna niyang mula sa kapatid niyang si Karen. Maya-maya ay kakausapan niya si Laila at sasabihin rito ang tungkol sa negosyo niya dahil gusto niya ito ang mamahala sa grilling station. Sa loob ng isang mall, ang 2 tindahan niya. Sikat ang mall na iyon kaya tinodo na niya ang investment niya. May natira pa naman siyang savings para sa gastusin nila ni Laila. Gabi na nang umuwi siya sa bahay at napakunot ang noo niya nang makita ang iba't ibang shopping bags na mga branded na damit at sapatos. Kanina humingi si Laila ng 20 mil para pambayad ng kuryente at pambili raw ng vitamins nito. Lumabas ang babae na may malapad na ngiti sa mga labi. Hay mahal, ginabi ka ata. Kumain ka na ba? I'm sure sa oras na ito ay kumain ka na, hindi ba? Hindi ako nakapagluto mahal ha. Kagagaling lang din namin ng mga kaibigan ko sa mall. Tingnan mo bumili ako ng mga bagong damit, maternity dress at mga sapatos. Binilhan rin kita mahal. Heto Nakangiting wika nito sabay abot sa kanya ng 2 shopping bags. Hindi pa ako kumakain, Laila. Ano ka ba? Ba't hindi ka mala naghanda ng makakain ko? At saka ano itong mga to? Gastos na naman to Kabibili mo lang last time ng mga damit at sapatos Naku naman, Laila. Magtipid ka naman. Wika niya rito. Nakakainis isipin na pagod siya sa buong araw sa pag-aasikaso ng negosyong itatayo ay wala pa siyang madadat ng pagkain pagdating sa bahay at dumagdag pa ang mga shopping bags sa harapan niya na binili ni Laila. Mahal naman, hayaan mo na ako. Ito yung kasiyahan ko Nakakaboring sa bahay kaya nag-shopping na lang ako. Teka, hindi ko nga pala nabayaran ang kuryente kanina, nakalimutan ko. Naubos na pala ang pambayad sa kuryente, mahal. Kaya bigay ka na lang ulit sa akin bukas ha. Mahabang salaysay ng babae. Sabay kuha ng mga shopping bags na nakalatag labang sa sofa nila. Ano? Hindi mo pa nabayaran? Dapat inuna mo muna ang kuryente kaysa dyan sa mga luho mo. Matuto ka naman magtipid, Laila. Hindi sa lahat ng oras may pera kang matatanggap. Kaya simula ngayon ay magtipid ka na. Wika niya rito. Bakit mahal? Naghihirap ka na ba? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Maghihirap talaga tayo kapag palagi kang naglulusta ng pera. Inis niyang wika rito. Sorry na mahal, hindi na mauulit. Babawi ako sa iyo, mahal. Huwag ka lang magalit sa akin, please. Anito na biglang binitawan ang mga shopping bags at niyakap siya mula sa likuran. I want you to tend our business. May grilling station tayo sa mall at since ikaw ang expert dyan, ikailangan kong ikaw ang mamahala. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng extra income. Hindi yung puro gastos lang ang inaatupag natin. May butik rin ako that sells designers clothes and my sister clothing line. Para hindi ka boring sa bahay, tulungan mo ako magnegosyo. Tila nawala ng pasensya niyang sambit rito. Yes mahal, tutulungan kita. Gagalingan ko. Promise hindi na ako magwawaldas ng pera. Alam ko na, siguro nag-time deposit ka para sa baby natin? Yung mga billions mo. Nilagay mo ba sa bank para sa future ng anak natin? Naku mahal, napaka-responsable mo talaga. Anito na tilang tuwang-tuwa sa kung anumang iniisip. Kung alam mo lang, tangi niyang sambit. Hanggang maaari ay hindi niya muna sasabihin sa babae ang tunay na kalagayan niya. Kapag nagkataon ay may stress na naman ito at baka makaapekto pa sa batang dinadala nito. Pumunta siya sa kitchen at nagtimpla ng sariling kape. Magkakape na lang muna siya sa gabing ito. Total, hindi naman siya dinadalaw ng antok, magkakape na lang siya para may laman naman ang tiyan niya. Nang makita niya ang babae sa sala nila ay panay ang pagbubukas nito ng mga shopping bags na binili kanina. Kulang na lamang ay susuotin na nito agad-agad ang lahat ng binili. Ganito ba talaga ang mga tao ngayon lamang nakahawak ng pera? Billionaires keep their pennies and avoid wasting. Kasi bawat sentimo ay mahalaga para sa kanila. Ibig sabihin ay 15 mil na naman ang ilalabas niya bukas para sa kuryente.
Sana naman ay totoo ang sinabi ni Laila na tutulungan siya nitong magtipid. Kailangan na niyang matulog na maaga dahil bukas ay panibagong banat na naman ang gagawin nila. Paghahandaan na naman niya ang mga dumating na stock sa butik at ang mga in-order niyang mesa at upuan para sa grill house niya. Sana kahit papaano ay papatok ang naisip niya negosyo dahil kung sakaling hindi ay talagang babagsak na siya sa lupa. Mabuti na nga lamang at pinautang siya ng kapatid niyang si Kari ng mga damit at iba pang pwede niyang ibenta. Sikat na designer ang kapatid niya at mabibenta lang talaga ang mga designs nito, hindi lang sa Pilipinas kundi sa abroad. Nahihiya naman siyang umutang ng pera sa mga ito. Kahit na paano ay may pride pa naman siya dahil panganay siya. Pero ang inoobserbahan niya ay hindi rin nag-o-offer ang mga ito ng tulong, financial tungkol sa kanya. Kahit na alam naman ng mga ito na nakahold ang mga shares niya sa bangko. Billions ang shares na nakapangalan sa kanya sa bangko, kaya hindi siya nawawalan ng pag-asa. Kahit na naghihirap man siya ngayon, he is still hoping na lalambot ang puso ng kanyang ama. He is the richest among his siblings. Among them, he is the most hardworking. Kaya ang laki ng shares niya sa company nila. Kaya lang may agreement sila sa pagitan ng ama niya na habang nabubuhay pa ito pa rin ang pipirma at magbibigay access sa lahat ng makukuha nilang shares. "Hey Doc, what are you doing here?" Tanong niya kay Kent na makita itong nakaupo sa loob ng cafeteria niya at nagbubuklat ng isang magazine. "I'm waiting for my free coffee. Ang tagal naman, kanina pa ako nag-iintay dito ah." Wika nito sa kanya, sabay tanggal ng shades sa mga mata nito. "Ganun ba? Sandali lang ha. Teka, wala ka bang pasyenteng manganganak ngayon?" "Wala naman, bumalik na si Dr. Cheng. Tinulungan ko lang naman siya. Pero if you want, could be your personal OB. Libre naman, kahit coffee lang ang katapat ko." Wika naman ito. "Tumahimik ka nga, wala akong tiwala sa'yo no. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang doktor ka eh." Natatawang wika naman niya. Hindi naman lahat ng gwapo at macho ay nag-aartista. Ang iba ay nagdodoktor. Mayabang na sambit nito. "Puro kayabang Mr. Diven. Teka, milagro atang hindi mo kasama si Ian ngayon ah." Wika nito. "Bakit mo naman siya hinahanap? May gusto ka ba sa kanya?" Biro niya sa binata. "I'm just making sure na walang Del Carmen na umaaligid sa'yo. Ikaw naman. Naglaylo lang naman ako ng kaunti, nakalimutan mo na kaagad ako." Mahinang sambit ng binata sa kanya. Nakaupo na rin siya ngayon sa harapan nito at natatawa sa itsura nitong parang artista nga talaga kung pumorma. "Hoy, kung may bala ka na pumorma sa akin, Kent, naku sinasabi ko sa'yo, zero ka na agad sa umpisa pa lang. 3 taon kang mas bata sa akin ha." Wika niya rito. Although hindi naman talaga halata na may agwat ang edad nila, ay inunahan na niya ito. "Hindi pa nga nakakapag first move, bastid na agad. Hayaan mo. Nandito lang ako para kulitin ka at singilin ka lang ng kasalanan mo sa akin." Buwelta naman ito sa sinabi niya. "Bahala ka na nga sa buhay mo. Teka lang ha. Mag-aalmusal na muna ako sa loob. Ipapadala ko na lang ang coffee mo para makaalis ka na." Tumayo siya at tinalikuran na ang binata ngunit nakasunod pala ito sa likuran niya hanggang sa nakapasok na rin ito sa loob ng office niya. "Bakit ka sumunod? I told you. Ipapadala ko na lang ang coffee mo, diba?" "Gutom na rin kasi ako. Makikialmusal sana." Natawa siyang bigla sa itsura nitong tila nagmamakaawa sa kanya. "Ay naku, sige na nga, sabayan mo na nga ako." Wika niya dahil napakakulit naman talaga nitong doktor na ito. "Tell me, bakit gusto mong maging doktor at obigayni pa?" Bigla siya naging curious kung bakit pinili nito ang profesyon na iyon. "Well, bata pa lang ako pangarap ko na yon. Galit nga si Dad noong una sa akin dahil ang akala niya ay business management ang kinukuha ko sa US. Pero medicine pala. Busy siyang masyado. Hindi nga niya chinecheck ang grades ko." Bumuntong hininga muna ito bago itunuloy ang sasabihin. "Namatay ang mami ko nung ipinanganak niya ako." Tila bigla siyang naawa sa binata. Sa likod pala na masayahin at palabiro nitong aura, ay may tinatago pala itong masakit na alaala. Kaya pala yun ang kinuha mo?" "Yeah, bata pa lang ay pangarap ko na talaga since nalaman ko ang dahilan ng pagkawala ni Mami. But now I'm taking over Dad's company." Wika nito. Nagsimula na silang kumain ni Kent nang biglang kumatok sa pintuan. Si Julie na may dalang isang tasa ng kape para kay Kent.
Ma'am Isabel, nasa labas po si Mr. Del Carmen. Gusto ka raw po niyang kausapin. Wika nito sa kanya. Paalisin mo na, nag-aalmusal pa kami. Malamig niyang sambit ang marinig niya nasa labas na naman si Leo. Been avoiding him ha? Tanong naman ni Kent. Yeah, kasi wala nang rason para kausapin ko pa siya. Julie, please, lock the door when you leave. Utos naman niya sa babae. Pagkatapos nilang kumain ay niligpit na niya ang pinagkainan niya, habang si Kent naman ay itinuloy ang pagkakape sa mesa. Hinugasan niya ang pinagkainan nila at nagsipilyo na rin. Sana naman ay umalis na ang lalaking yon. Nagsisimula naman ito sa pangungulit sa kanya. Bigla pala niyang naalala si Laila, ang feeling Del Carmen na kabit nito. Kapag lalabas na ang anak ng babae, ay alam niyang tuluyan na nitong makokontrol si Leo. Ngayon nga ay ito ang palaging nasusunod dahil may alas itong hawak kay Leo. Isabel, open the door. Alam kong andyan ka. Sunod-sunod na katok na narinig niya sa labas ng pintuan. Hayaan mo na ang taong yan, nababaliw na ata. Aniya naman kay Kent na suminya sa kanya kung pagbubuksan ba niya ito. Lumapit siya kay Kent. Gising na naman ang pagkainis niya kay Leo. Tahimik na nga siya, pero patuloy naman siya nitong tinidistorbo. Ano ba talagang gusto nitong sabihin? Sigurado siya na tungkol iyon sa pagbubuntis niya. Para ano? Sasabihin ba nitong pananagutan nito ang bata? Come on, natatawa siya kung ano man ang sasabihin nito sa kanya. Bigla namang bumukas ang pintuan at walang pakundangan ay hinila niya si Doc Diven. Hinawakan ang magkabilang pisngi nito at hinalikan niya ito sa mga labi. Bahala na kung ano ang iisipin nito sa kanya. Isabel? Tila nanunuyo ang lalamunan ni Leo dahil parang hirap nitong sambitin ang kanyang pangalan. Umakto siyang parang nagulat siya sa pagpasok nito sa opisina. Nang makita niya si Kent ay tulala lamang ito at tila naputulan ng tila dahil sa ginawa niya. Leo Del Carmen, nandito ka pala. Kung almusal ang hanap mo, wala na. Tira-tira na lang ang mayroon. Gusto mo? Sarkastikong wika niya sa lalaki. Isabel, pwede ba kitang makausap kahit saglit lang? Sweetheart, would you allow us to talk or not? Baling niya kay Kent nang nakaawang pa ang mga labi at ang isang daliri ay hawak-hawak ang pang-ibabang labi nito. Kinurot niya ang likod nito nang hindi ito makapagsalita kaagad. Of course not, sweetheart. Sorry, Mr. Del Carmen. May importante kaming lakad ni Isabel ngayon. Hinila ni Kent ang kamay niya at sumunod lamang siya kung saan siya nito dinadala. Nang sumakay na sila sa kotse nito na nasa parking area, ay pareho silang humalakhak. Kawawang lalaki. Dapat nakita mo kung anong reaksyon niya, sweetheart. Wika ni Kent habang binubuhay nito ang makina ng kotse nito. He deserve it. Hindi lang naman palagi na lamang siya ang magpapakita na kaya niya akong palitan, hindi ba? Sorry nga pala ha. Paghingi ni ng paumanhin sa binata. It's okay, Isabel. Gamitin mo ako. Ayos lang. Direkta nitong sambit sa kanya. No, hindi, Kent. Ngayon lang yon para tumigil na siya. Ayaw ko nang makita kahit na anino niya.